May gabi mga igsoon. So atong na-experience ang linog karong gabi. So naibulong ko, abi na kong nalipong ragyod ko. So nalipong siguro ko. Kuwang siguro is tulog. Pero ang among gitanaw, ang among hingala, linog yun. Tapos ang katong among murag electric pan. So, mauna, ang kalibutan, dili na gyud nato masabtan. Bisan ang mga taong nagtuon sa nature, wa na gyud, naglibog na sila. Karon May, dili lang Pilipinas ang naka-experience aning mga kinikusog. Grabe ka init. Kanang magbiyahe ka sa una, bisan og init. Pag magdaga na gani ang motor, medyo hayahay na. Pero karon bisan magdagan imong motor, perting initas paa. Now, sunog. No? Una, mga linog. Ang atong sublion, kining giingon na signs of the times. Calamities of the last days. Moabot yun ang panahon nga kita mga kaigsunan na maanad na lang yun ta. Maanad na lang ta, na nailinog, murag normal ba? Sa una, maglinog, murag dako na kayong balita ba? No? Pero karon, uy, linog mo di ay. Ano ra? Pero nga nung naamay mga linog, mao man na ang usa ka signs sa atong panahon. Grabe ka init ang uban gani na lugar, mutanaw ka sa balita. Ang wala manghubas, ang hubas na. Ang wala makit-i, nakita na. Di ba? Dili na gyud siya normal. Ang mga tao, dili na pud normal. Tanawa ra na. Di na pud normal. Tanawa sa balita. No? Naay amahan, patyo ng anak. Napoy anak, patyo po amahan. Anak. Kung sa gingon sa Biblia, og makadungog kamog mga gubat, og mga dungog-dungog mahitungod sa mga gubat. Pagbantay kamo, nga dili kamo makuyawan. Imposible na di ta makuyawan, no? Pagbantay kamo, nga dili kamo makuyawan, kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo. Apan dili pa kini mao ang katapusan. Makadungog ta. Karon wa naman ta nakadungog, kay diri man pod igo man sa ato. Sa gubat, usahay ang gubat, dili ta kayo kayo nato ma-experience diring gubat sa balita dito sa Israel o sa uban pa na mga part na mga gubat. Diri sa ato lahi, no? Mga linog pod. O gingon diri, managgubat ang mga ang nasod batok sa nasod, o ang ginharian batok sa ginharian, ug mahitabo ang mga gutom ug mga linog sa nagkalain-laing dapit. So, kining tanan maulamay sinugdanan sa mga kasakitan. So, dili ra magud na siya ang may tabo. Daghan pa. Ingon diri sa Mateo 24, komentary sa evangelism. The 24th chapter of Matthew is represented to me again and again as something that is to be brought to the attention of all. We are today living in the time when the predictions of this chapter are fulfilling. Sa panahon pa ni Sister White, gikuan na gyud sa iya, gisubli-subli na gyud kini nga mga butang nga kinahanglan gyud natong tagaan og atensyon na ang tanan. Ingon diri, karon kita nagkinabuhi sa panahon na ang propesiya sa Mateo 24 nagsugod na og pagka-fulfill, no? Unsay giingon sa Christian Service 51, we are standing upon the threshold of great and solemn events. Prophecies are fulfilling. Strange
Eventful history is being recorded in the books of heaven. Everything in our world is in agitation. There are wars and rumors of wars. Nations are angry, and the time of the dead has come that they should be judged. Events are changing to bring about the day of the Lord, which hasted greatly. Only a moment of time, as it were, yet remains, but while already nation is rising against nation and kingdom against kingdom. So wala ay laing gitumbok ani ang Mateo 24. There is not now a general engagement as yet the four winds. Asa man ni siya mabasa ang four winds? Sa Pinadayag Kapitulo 7. Are held until the servants of God shall be sealed in their foreheads, then the powers of the earth will marshal their forces for the last great battle. So muna siya, Christian service. So kung mahitabo na ni gusto sa Ginoo na ang iyang katawhan masilyuhan diha sa ilang mga agtang. Gitawag na siya og seal of protection. Gusto sa Ginoo pag-abot sa mga kasamok, sa mga gera, o bisan unsa ang iyang katawhan masigurado masilyuhan diha sa ilang mga agtang. Ano man? Tuloy-tuloy naman na. Wa naman ay undang, no? Unsa pay gingon? Testimonies. We are living in the time of the end. Past fulfilling signs of the times declare that the coming of Christ is near at hand. The days in which we live are solemn and important. The Spirit of God is gradually but surely being withdrawn from the earth. Plagues and judgment are already falling upon the despisers of the grace of God. Calamities by land and sea, the unsettled state of society, the alarms of war are portentous. They forecast approaching events of the greatest magnitude. So muna giingon sa Espiritu Stagna. Nanaa ang atong mga adlaw karon na kung asa kita nagkinabuhi, solemni o importante. So, kung ang Espiritu sa Ginoo iyan ang kuhaon gikan sa yuta unsa may mahitabo, plagues and judgment are already fulfilling upon the despisers of the grace of God. Mga kalamidad. Unsa unya? Kalamidad sa yuta, kalamidad sa dagat, o sa society. Unya kung na ay mga kalamidad, wala ba'y mga matay? Daghan kaayo mga matay. The condition of things in the world shows that troubles times are right upon us. The daily papers are full of indications of a terrible conflict in the near future. Bold robberies, kanang mga hold up ay dito sa Manila, nagani mga hold up. Bisan daghan taong, bisan daghan naglakaw diha, hold up ay diri sa kilid. Walay pakialamay dito. Di ka, uy, gi-hold up, oh, ayaw ka ato, puman ka ato mga tawhana. Balikon ka ato. Mag-abaktas ka diha, kung sa'yo kitaan, pasag din na sila diha, kung nag-unsa sila diha. Bisan na ay naglakaw diha, na ay nag-hold up diha, pasag din na sila. Umingo, uy, ngano himo nag-hold up? Ay sigurado, buslot imong kilid. Pasag di. Kay dito sa amo, balay na mo ni, dito sa Dapit Santa Misa, ayaw yung tudlo-tudlo dito na yung gi-hold up kay bisan daghan taos palingki hold up mo just kilid, ayaw yung ingon ni hold up kay at ngan ka Manila. Di ka mo sulti, basta ko, hold up. Diretso lang ka. Ay lagsaba-saba. Ana, muna siya. Muna, gingon dito, the strikes are common, thieves and murders are committed on every hand. Men possessed of demons, daghan sa
sa social media, naarabay mga, unsana sila? Kanang mga espiritista, daghan kaayo na. The time is at hand when there will be sorrow in the world that no man balm can heal. The Spirit of God is being withdrawn. Disasters by sea and by land follow one another in quick succession. O na siya, na ang panahon ay nangahitabo na wala gyud tawo nga makaayo sa kana nga bisan kinsa pang presidente ang mubarog, mulingkod diha, budagan, mulingkod diha. Bisan kinsa pang maayong presidente, di na gyud maayo ang kabutang sa atong panahon. Naagyoy mga disasters. Ingon dire, how frequently we hear of earthquakes and tornadoes, of destruction by fire and flood, with great loss of life and property. Apparently, these calamities are capricious outbreaks of disorganized, unregulated forces of nature. Now, but in all them all, God's purpose may be read. They are among the agencies by which He seeks to arouse men and women to a sense of their danger. So, dili na gyud ta safe bisan asa ta moadto. No, bisan asa ta moadto. Karon, ang kanang calamities gitugot na siya sa Ginoo. Gitugot sa Ginoo ang mga calamities. We shall see troubles on all sides. At all sides, thousands of sheep will be hurted in the depths of the sea. Makalunod. So daghan dito, daghang mga kanang ang bukid dito kung natanaw mo sa social media, sa Facebook. Grabe lisod sila og pawong sa kayo, no? Dako naman kayo ang tuwan. Diri sa ato wala na. Kaya kung diri pa na sa ato maglisod ta oy. Maglisod na. So, the end is near, provision is closing. Oh, let us seek God while He may be found. Call upon Him while He is near. So mo na siya. Alang tawago na to ang Ginoo na wala na. Di nakabati ang Ginoo. Karon, daghan ang mga matay sa mga kalamidad. No? Oh, daghan mga nangamatay. Nganong daghan may mga matay? Naitubag ang spirit of prophecy. Sa kalamidad na mahitabo, nagsagol diha ang good and evil are mingled. No? And calamities come upon all. Sometimes men do pass the boundary line beyond God's protecting care. Oh, ang sabot pasabot. Usahay ang tao makalapas na sa boundary sa protection sa Ginoo. Dili na ta maabot sa Ginoo. Naadi ay gitawag na line of protection care ang Ginoo. Naimingon siya na muni ang buhata, ayaw lapas diha kay di nataka matabangan. And then Satan exercises his power upon them and God does not interpose. Di na siya wala na siya mahimo. Kay imo naman ng desisyon. So ang boundary line na sa iyang protection care, ang tanang nangamatay diha milapas sa iyang protection. Na siya protection. Ang Ginoo na ay boundary na dili gyud ka diha mo lapas. So kung dili ka diha mo lapas bisan unsa may tabo, safe ka gyud. Kaya naman ka sa boundary sa Ginoo, wa man kami lapas sa boundary. Karon, kay sumala sa great controversy, si Satan di ay nana siya ay laboratories of nature. Kung naay mamatay sa mga calamities, dili gyud ang Ginoo naghimo ana. Kay dili gani siya malipay sa kamatayon sa taong dautan, tapos siya na hinuon mog imbento ana.
Ingon dire, Satan works through the elements also to garner his harvest of unprepared souls. He has studied the secrets of laboratories of nature, and he uses all his power to control the elements as far as God's allow. Ang sa Ginoo gitugot ra niya. God's allows. Tugot, pero dili siya nagpatay. Ang naghimo ato si Satan. Makahimo siya og gitawag nga mga calamities. Ingon dire Kana ding mga calamity medyo gamay no? Kana mga calamity si Satan day nagimbento ana. In accidents and calamities by sea and by land, in the great conflagrations and first tornadoes and terrific hailstorms and tempests, floods, cyclones, tidal waves and earthquakes in every place, and in 1,000 forms Satan is exercising his power. Si Satan nag-create anak tanan atong Yolanda ingon siya wa gyud diri ang espiritu sa Ginoo. Kinsa ang nag-create ani mga tidal waves, floods, cyclones, earthquake, wala lain. Wala gyud lain. Ang Biblia nag-ingon na ang Biblia kanang figurative speech. Nag-ingon og ni anang adlaw daghan ang gipatay sa Ginoo. Dili na siya literal na Ginoo gyud nagpatay. Figurative speech na siya. Figurative na siya. Tanawa. Atong basahon po ang Ginoo ba nagpatay, no? Tanawa ha. Ang taong mga mamatay, ang protection sa Ginoo iyang gitanggal. Tanggal niya ba? Kay dili man magpa-protect. Choice man sa tao. Tanawa din niyo ha. Gitanggal sa Ginoo na siya. Ang taong kanang gusto magpa-protect sa Ginoo, iyang yung na proteksyonan. I was shown that the judgment of God, ang word of God, would not come directly out from the Lord upon them. But in this way, they place themselves beyond His protection. He warns, corrects, reproves, and points out the only path of safety. Tudluan yung kasi Ginoo, muna imong buhaton. Likayan, muhimo gyud ang Ginoo. Paglikay nimo after repeating warnings. If they choose their own way, then He does not commission His angels to prevent Satan's decided attacks upon them. Ang yawa, once na ang protecting care sa Ginoo, protection sa Ginoo, tanggalo na gani sa Ginoo, diha nimo, patyon yun kadayon sa kaaway. Pero ang Ginoo, wa siya magkulang. Naghatag siya warning, mga correction, reproves, para makuan yung ka dito sa safety. Tanaw na to ha. The Lord permits calamities to come upon His people to save them from greater danger. He desires everyone to examine his own heart closely and carefully. Gitugot sa Ginoo ang mga calamities na moabot sa iyang katawhan to save them from greater danger. Nganong magpadala man siya tapos ay itugot, permit manggod o allows manggod ang word. So dili siya ang naghimo, gitugot lang niya. Ang naghimo si Satan. Pero gitugot niya na para ang tao na nalayo sa iya, ang taong nalayo sa Ginoo, muduol sa Ginoo. Di ba? Mupray naman ka ana. Pag wala kay bugas, pag daghan pa'y kwarta, daghan pa'y bugas, murag, praise the Lord, no? Pero pag wala naghanay bugas, wala na'y kwarta, murag naglisod, nagkuot ba, nangita na, pati mga sensyo, ipangita na. Diha na ta muduol sa Ginoo, taga imig bugas, kay urot na.
Diha pa inaumuduol, no? Karon, sa mga mamatay, milyon ang nangamatay. The sinner brings the punishment upon himself. Kay nga naman, unsay gingon sa Biblia, kung unsang imong gitanom, mo imo anihon. Sa judgment maura gihapon. Ang judgment, ang Ginoo dili magbuot-buot. Kung unsa kadaghan ang imong gibuhat na maayo, iyan ang timbangon. Kung unsa imong gitanom, imong anihon to. Ang bayad man sa sala o kamatayon. So ang dautan, ang naghatag sa iyang kugalingon o punishment, dili yun ang Ginoo. Dili yun ang Ginoo. Tanawa ha? Ingon diri. God destroys no man. The sinner destroys himself by his own impenitence. When a person once neglects to heed the invitations, reproofs, and warnings of the Spirit of God, his conscience becomes seared, and the next time he is admonished, it will be more difficult to yield obedience than before. And thus, with every repetition, conscience is the voice of God, heard amid the conflict of human passions. When it is resisted, the Spirit of God is grave. Mana siya. So, ang trabaho sa Ginoo, warningan, himangnuan, paalalahanan, kung unsay may tabo sa ato, tungod kay wa ta maminaw sa mga pahimangno sa Ginoo, kita ra ang ingguba sa atong mga kinabuhi. So, wag yo'y i-destroy ang Ginoo. Ano man, kay siya man ang kinabuhi, gusto niya maluwas ang tao. Halimbawa, maingon ko, akong ibutang sa inyong atubangan, halimbawa sa Deuteronomy, ibutang na ko sa inyong atubangan ang tunglo o panalangin, ang kinabuhi o ang kinabuhi o sa to? Kamatayon. Ibutang siya, ayaw mo agi diri kay kamatayon pandol nga ani. Diri mo agi kay kinabuhi ni. Unya, kay daghan man gusto mo agi diri. Kinsa man ang responsible sa ilang kamatayon? Kinsa may basulon ang katubang nagbutang na ayaw mo agi diri kay kamatayon ni. Diri mo agi kay kinabuhi ni. Ang tanan bang ni agi diri? Kinsa may basulon? Kinsa may responsible sa ilang kamatayon? Usahay Ginoo ra ba ang basulon? Halimbawa, ayaw tabok diri sa Manila, huwag tumawid na kamamatay. Unya, hintabok man yun, namatay man, isa may basulon. Maingon ra ba yun? Ginoo yun? Nganong gitugot man sa Ginoo to? Unya, nakahibalo na gani na ayaw tabok. Ayaw mo diag sulod. Munad to man gyud ang tao. So dili gyud mabasol ang Ginoo. Muna gingon diri, God destroys no one. Kung ano man, wa gyoy mamatay bisan usa kung silang tanan, kung kitang tanan mosunod. Wa man gyoy mamatay kung mosunod ta. No? Wa gyud. Sa mauna, ang gusto sa Ginoo nakita. If churches will repent, returning to their allegiance, then other cities may be spared for a time. But if men who had been deceived continue in the same way in which they have been walking, disregarding the law of God. So, God allows them to suffer calamity, and their sins may be awakened. So, ang Ginoo, igo ra gyud siya. Igo ra siya sa pagtugot. Kay gusto niya na pag nagani calamity, para ng pandemic, kanang pandemic, ang mga backslider, ang di mo simba, gusto na mo simba, ang problema, di na mapunta sa simbahan. Ang mangitag yung pamagi, ito sa amo, di naman may mga yuta nag-andam nito.
adaghanay backslider, uban gani mga stroke, mga hiwi pa ang baba, ala saka bukid. Naulian sa bukid sige saka oy. Kay wa may face mask, wala may vaccine. Backslider, na stroke, gusto na mo simba. Kay wa na may simba. Ano sa kas bukid dito na nga ulian ang mga stroke oy. Di ka maulian na 2 ka oras ang binaktasay. So ang calamity o ang mga panghitabo sa kalibutan na mga butang nga malisod makaduol ta sa Ginoo. So gituyo na siya sa Ginoo, dili para patiyon, gialaw niya para ang tao mata sa iyang kaugalingong kabutang, sa iyang relasyon dito sa Ginoo. Kay kung naay mga kalisod, mga kalamitis, ang tao buduol sa Ginoo. So mauna siya mga kaigsuunan ato ning gibasa karon na kung imo pagimbasahon, calamities will come, calamities most awful, most unexpected, and this destruction will follow one after another. Musamot pagid ni siya. Samot pagid ni siya. O hantod ang tao sa Ginoo, wala na gyoy saligan ang Ginoo ra gyud. Diha man ka makaampo og tinin anay atong akong mga amigo dito sa Leyte, adito gyud siya nakatawag og Ginoo gyud oy. Kanang Ginoo gyud na dili ba pareha nang ampura nato na murag gilamo-lamo ra natong ampo. Yung grabe gyud. Kay di man siya kamarog. Kay grabe ka kusog sa hangin. So ampo na dalang hilak oy. Ampo gyud dalang hilak atong Yolanda. So muna siya ang benepisyo na makuha nato sa mga kasamo o sa mga calamities. So inaot na dili pa nimo abot mo kuha na gyud ta. Mo mag-ipon na gyud ta o na gyud tay connection sa Ginoo para bisan unsa mahitabo kay sumala sa atong gibasa sa panahon sa calamity na agyod ang gitawag maghalo o magsagol gyud ang mataro o ang good ug evil sa panahon sa calamity. Ang problema lang kay ang uban milampas siya sa boundary line beyond God's protecting care. So dili ra ko to maayong gabi sa aton tanan. Mga pagkamansuon, Amahan namong anak sa kaitasan sa mga langit. Salamat, Amahan. Ang gabion na nakaman kami sa pagtuon sa inyong puno. Pinagod pag-inom nga matisugat sa unang kasing-kasing. Nga ni anak kami, yung katapusan nga panahon, hapit na kayo balik Ginoo. Nakita namin Ginoo ang katumanan sa tagna. Nga naasa pinadayag, nakita namin Ginoo ang tanan na natuman na kayo. Tabangin kami, nakukta namin ang pag-alagad at kanimo. Kaunta Ginoo, kanunay ang proteksyon imo ihatag sa imong katawan. Kanunay Ginoo, kami dili ubiyak sa ang pagtuo sa pagpangalagad kanimo samtang magpaabot kami sa kaduhan ng pagbalik. Ayaw kami tugan sa panunay Ginoo, sa kami. Ug samtang Ginoo mauli kami sa tagsa-tagsa ng panimalay ang proteksyon imo ihatag kanamo. Makaabot kami sa panimalay o makapahulay kami ng gabion o makamata kami sa kabuntakon o makabalik sa kami Ginoo sa ibalay na nagpaunan. Panili kami tayong Ginoo na din yung panula makaidriya na sa pagtuo, tulay na sa panglawas, ikaw Ginoo magaluaw kanila o mag-aayaw kanila. Maunta Ginoo, ikakuhin na mo sila sa sunod na katiguman. Salamat sa pagtubag mo sa mga pag-ampo, sa langka sa iyong pagbalik kami, tanan makasugat kanino, makapuwi sa iyong halian. Kaya mo ginapangayo, pinagin ni sa Kristo, ang tumagluwas. Ang gabi